What is up guys? Ito panibagong topic tayo mga kababayan. Regarding naman po ito. Sa pera na naman po. Sa DOH naman po ito. 47.6 billion naman po itong usapan na to. Na ipinatransfer ko ng dating Pangulong Duterte. Kay, alam nyo kanino? Kay dating former Secretary ng DOH kay Duque. Mga kababayan, dati niya yung mga kaalyado neto nga po ng dating Pangulong Duterte. So mga kababayan, ito yung kahapon, yung PhilHealth naman po, yung 15.5 billion, di ba, pinatransfer. Ito naman po 47.6 billion naman. Mukhang naglalabasan ng mga kababayan yung mga pera, yung mga nawawala, mga kaalyado niya, mga nagsasalita ng mga kababayan. So kayo mga kababayan, i-comment down below nyo lang kung ano masabi nyo dito at babasahin ko lang ito mga kababayan. Itinuro ni dating Health Secretary Francisco Duque III si dating Pangulong Duterte na siya ang nag-utos sa paglipat ng 47.6 billion pondo ng Department of Health o DOH mga kababayan. Sa procurement services ng Department of Budget and Management o PSDBM para sa pagbili ng mga medical supply sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic noong 2020. Sa oversight hearing ng House Committee on Appropriation nitong Lunes, nagtanong si ACT Teacher Party List Representative Franz Castro kay Duque kaugnay ng kinukwestiyong paglipat ng pondo. Sinabi sa atin ni Secretary Duque, sa utos ni dating President Duterte ay nagkaroon ng ganito na transfer na 47.6 billion. Tama po ba? Ang tanong ni Castro. Positibo naman ang naging tugon ni Duque at sinabi na isinapubliko ito ni Duterte sa isa sa kanilang lingguhang pagpupulong o Talk to the People. So clear po yan 47.6 billion to be transferred to PSDBM. Publicity announced by former President Duterte na matransfer. Yan. Kamakailan ay pinag-utos ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong graft laban kay Duque at dating DBM Undersecretary Christopher Lau kaugnay ng naturang paglipat ng pondo. Napatunayan din ng Ombudsman na guilty si Duque at Lau sa mga kasong administratibong grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the service. Ayan. Sa pagdinig ng committee, nagtanong din si House Deputy Majority Leader Iloilo Representative Janet Garin kung mayroon bang opisyal na utos sa ginawang paglipat ng pondo. So I think, Honorable Castro, the answer of Secretary Duque was in a public address of the President of the former President. Yun naman, medyo nagulat ako, Madam Chair, because officially there are actually official notices or instruction. Ika nga po yan ni Garin, mga kababayan. So, ayun mga kababayan, anong masasabi niyo dito mga kababayan? Ito pa, iginiit ni Duque na saklaw ng kanyang kapangyarihan bilang kalihim ng DOH ang paglipat ng pondo, Madam Chairperson. It is with my authority to effect the fund transfer. I do not deny that. Ayun, hindi naman po dinay nga po na ito ni Secretary Duque mga kababayan. The question is, did you unilaterally decided to transfer 47.6 billion to PSDBM? Tinanong yan mga kababayan ni Representative Garin. Dating kalihim siya ng DOH. Yan. Sagot naman ni Duque mga kababayan, no is the answer. I'm just complying with the rule of the PSDBM again. I do not want to belabor the law that authorized the PSDBM procure in a state of the public of health emergency materials. Mga kababayan, sinabi ni Duque na ang desisyon ay batay rin sa rekomendasyon ng Interagency Task Force of the Management of Emerging Infectious Disease at kanyang pinamumunuan o IATF
mga kababayan. So, ayun mga kababayan nga po, ano ang masasabi nyo dito mga kababayan na sasalita ng mga kababayan ang mga dating kaalyado ng dating Pangulong Duterte nung nakaraan yung 15.5 billion naman po, di ba? Naalala nyo? Yung sa PhilHealth na hindi naman pera ng gobyerno mga kababayan, na pera ng mga taong bayan na hinuhulog o kinakaltas sa kanilang mga sweldo mga kababayan. Bakit kailangan kunin? Bakit kailangan gamitin? So, ayun lang mga kababayan. Comment down below nyo po kung ano masasabi nyo dito. And, God bless us all sa inyo. Thank you.